Ate, nasa simbahan po tayo. Amen? Dapat yung suot natin, kaya-aya sa patingin ng Panginoon. Amen? Baka ang gusto lang sabihin ng cell group leader mo yung 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10. Tingnan nga natin yung 1 Timothy chapter 2, 9 to 10. Parang ang dami ko pang sasabihin. 1 Timothy chapter 2, 9 to 10. Sabi ito, and I want women to be modest in their appearance. They should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves by the way they fix their hair or by wearing gold or pearls or expensive clothes. For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do. Amen. Baka yan ang gustong sabihin sa inyo ng inyong cell group leader. Amen. Kaya, sino man ang tumawid dun sa kabila at nasaktan, balik na lang dito. Ha? Amen. Sino ang nagmamahal sa anak ng totoo? Amen. Tanong ko po yun. Who loves the children more? Yung tatay who allows them to do whatever they want without restraint, or the one who corrects, trains, and even punishes them to help them learn what is right? Same. No one's like to be corrected or disciplined by God. Amen. Walang may gusto sa atin na makaramdam na tayo ay dinidisiplina o pinapalo ng Panginoon. But His discipline shows His great love for us. Amen. Tingnan natin ang Hebrews chapter 12, 9 to 10. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, should not we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us, so that we might share in His holiness. Hallelujah. So, kapag kinukorek po tayo ng Panginoon, pinuntahan ako ng mga friends ko, meron po akong 3 friends na naipag-pray ni Pastor Adech. And actually, yung prayer ni Pastor Adech ay talagang tumama at sumakto sa sitwasyon ng buhay nila. Meron akong kaibigan na mahabang panahon na hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid. Dalawa lang po silang magkapatid, parehas ng walang magulang. Dalawa na lang talaga sila. Pero years and years talagang hindi sila nag-uusap. And then yung prayer po ni Pastor sa kanila na wala naman siyang alam sa sitwasyon. Sino man sa mga kaibigan ni Wendy ang kailangan ng reconciliation sa kanilang pamilya. In short, ganun ang kanyang takbo ng prayer. Then, sabi ng friend ko, bakit ganun? So, kailangan kong makipag-reconcile sa kapatid ko kasi that's the prayer ni Pastor Adel sa kanila. Babalik sila nasa ibang bansa po kasi sila Saturday. Wednesday, pinuntahan niya yung kapatid niya. Usap sila. Nag-reconcile sila. So, gumamit ang Lord ng tao para mag-ayos, makapag-ayos silang magkapatid. And then, pag-alis na ng Saturday, na-offload siya. Kasi hindi niya napansin na expired na pala yung kanyang residence visa. Alam niyo kung bakit? Yung kapatid niya pala, by the following day, na-stroke. May purpose ang Lord. Amen. Gumagamit talaga ang Lord ng tao para tayo ay maging maayos ang buhay natin. Amen. At habang nasa hospital, kinausap niya, nagpatawaran sila, naging maayos sila, sabi niya, ate, lumapit ka sa Lord, humingi ka ng tawad. Hindi sa akin, humingi ka ng tawad sa Lord. At alam niyo, karaan lang araw, binawian ng buhay ang atin. Ang Panginoon gumagamit ng tao. Amen. Para maging maayos tayo. Naalala ko po nung 2023, bumalik po ako sa pag-full time ko sa trabaho. Bumalik po ako sa corporate world.
huminga ako ng word sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word mo na babalik ako sa trabaho. Binigyan niya ako ng word niya, ng salita ng Lord na pangahawakan ko. Pero, dahil sa kagustuhan ko na bumalik sa trabaho, manipulate ko yung salita ng Lord. Parang gusto ko iangkop ko na sa sarili ko na gusto ng Lord bumalik ako sa trabaho. Nakabalik po ako sa work, maayos po yung trabaho ko. Pero masakit ang pagpapalo ng Lord. Una, nagkasakit po si Miguel, natatanda ko, nagkasakit po yung bunso ko namin anak ni Pastor Michael. Hindi po namin malaman bakit siya nilalagnat. Check up, pinadoktor. Nilalagnat, 40. Pero hindi alam ang cause. Nag-positive ng COVID that time si Pastor Michael. Na-hospital, na-confine. Alam mo yung time na ganun, yung time na pagpasok mo ng hospital, parang hindi mo na makikita yung kapamilya mo. Hindi ko na po makita nun si Pastor Michael nandun na. Hindi kasi pwedeng pumasok. Nag-positive si Ate Tintin sa COVID. At ang last na pangyayari yung na nagising ako sa katotohanan yung time na nag-Bible study po kami sa East. Ako po yung nagturo. Sinundo ako ni Pastor Michael. Pagbalik namin, na-aksidente yung taxi na sinasakyan namin. Ambulansya kami, dala sa hospital. And that time, tumawag po sa akin ng inay. Sabi niya, anak, hindi kaya pinababalik ka ng Lord sa pag-full time mo sa ministry. Maraming pagkakataon ng Lord na gumagamit ng sitwasyon, circumstances, to discipline us. Para makita natin, ano ba ang dapat natin gawin? Amen. Ano ba ang dapat natin pagtuunan ng pansin? And that the time na I decided na, okay, I surrender, Lord. Surrender to you, Lord. Nag-resign po ako, I think 3 months lang ako sa company. At here I am. Full-time ulit po ako. Praise God. Ito po, salamat sa Lord para makakumari ng Panginoon. At ito pong alam niyo itong main verse natin. Nangusap ito sa akin ng 1 Corinthians chapter 9:27. Yung fear na after preaching to others, I myself may be disqualified. Kasi pag nasa mundo ka, nasa corporate world ka, hindi mo alam ang pwedeng mangyari dahil ang tukso nakapaligid sa'yo. Natakot ako na baka mawala ang pribilehiyo ko na makapagturo, makapag-share ng Word of God. It was a wake-up call sa akin, yung pangyayaring yon. Kaya, salamat sa Lord, talagang gumagamit siya ng mga circumstances. And we can respond to discipline in many ways. You will accept it, pero masama ang loob mo. Minsan yun ang response natin sa discipline na binibigay ng Lord. Sige Lord, tatanggapin ko. Pero masama ang loob mo. You will accept it, pero nagsaself-pity ka. Na Lord, di ko naman deserve to eh. Yung magagalit ka o magtatampo ka sa Lord. Or we can accept it graciously. Yung hahayaan natin na makita natin yung purpose ng Lord. Bakit niya tayo dinidisiplina? Amen? Tandaan po natin ito. God uses discipline to shape us into the image of Christ. Amen? Amen? Yung maging Christ-like tayo in heart and in action. And it will lead us to holiness. Amen? Anong sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 15 to 16? NLT, but now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy. Banal ang Diyos na tumatawag sa atin, kaya dapat maging banal ang ating pamumuhay. Amen? How to discipline ourselves to obey God. How to discipline ourselves to obey God? Submit your will daily. Submit your will daily. Luke chapter 9 verse 23. Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way,
take up your cross daily and follow me. If any of you wants to be my follower, if any of you wants to be my disciple, you need to deny yourselves. Amen. Take up your cross daily and follow me. Sabi ng Panginoong Jesus. Daily. Take up your cross daily, hindi weekly. Lord, iwanan ko muna next Sunday ko na lang uli kuhanin. Hindi sinabi ng Lord monthly. Daily. Being a disciple or follower of Jesus, it is putting aside selfish desires, shouldering one's cross and following Him. It requires our commitment to serve Him each day, araw-araw. Believers discipline their bodies by first submitting them to Christ. Yes. Start every day with surrender. Lord, not my will. Lord, not to my will, but your will be done. Amen? Amen. Dapat sa umaga pa lang paggising natin, pag lumapit tayo sa Lord, after nating manalangin at mag-pray, ang last natin sasabihin, Lord, may your will be done. Amen. Not my will, but your will, Lord. Amen. Amen. Parang madali lang, no? Madali lang sabihin, but this require a lot of discipline. Amen? Amen. Discipline begins with decision. The choice to let God rule your heart. If we choose to let God rule our heart, dapat alam natin kung ano ang will niya. Dapat alam natin kung paano susundin ang kanyang kagustuhan at ang kanyang kalooban. Actually, pwede nating malaman kung ano ang will ng Panginoon sa buhay natin. Romans chapter 12 verse 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good,